Alright, so magandang hapon sa inyo mga kaibigan ko. Aking mga kaibigan. Inulit ko lang. Hindi. So, what we will do today, kakauwi ko lang from the hospital, pinacheck ko ang aking tenga. Ang aking kanan ay namamaga at kailangan, binigyan ako ng gamot, eardrops, and kailangan ko siya i-drop twice a day. 2 drops a day. 2 drops twice a day. So, 2 drops sa umaga, 2 drops sa gabi. 2 drops sa umaga, 2 drops sa gabi. Joke. Pangit ang joke. Anyway, what we'll do now is we continue. Tuloy na sinabi ko, every first stream ko sa isang araw, I would do Bible devotion together with you guys. And then, after the Bible devotion, kung ano man agenda natin, then we will do it. For this time around, ang aking agenda ay makapag-usap tayo regarding sa mga router. Naglalabasan na kasi yung mga Wi-Fi 7 routers. Nalulungkot ako. Actually, nung hindi pa lumabas yung mga bigatin na Wi-Fi 7 dito sa Pilipinas, yung mga routers ng TP-Link. Yung Asus kasi, naabangan pa natin eh. Medyo mahal kasi sila, kaya mas maraming TP-Link sa market sa Huawei na Wi-Fi 7. Pero ang pag-uusapan lang natin is TP-Link and Asus. Tapos, kailangan mo ba mag-upgrade? Kailangan mo ba magpalit? And so on and so forth. Yung mga pag-uusapan natin. Then, after natin mag-Bible devotion, after natin mag-usap, kung meron pa tayong oras, we will try to stream only 1 hour or 3 hours. Then, we can proceed sa ZZZ natin. Then, we can proceed sa TFT. And then, eventually, ARAM or LOL, League of Legends. Okay? ARAM is a mode in League of Legends. So, yeah. Okay. Sige. So, simulan na natin. Let's pray. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Pinagkaloob mo. Salamat na kauwi ako safe. Salamat na kapagpa-doktor. Salamat na ayos na yung tenga. Papagaling pa. I believe in your healing. So, kayo na po bahala, Panginoon. And ganoon na, Panginoon, sa mga makikinig po, sa mga manunood, sa mga susubaybay, either live or VOD. Kayo din po bahala mag-bless sa kanila. At yun po ang aking panalangin na sila din na makilala ka ng lubos. Hindi lamang po sa pangalan, pero higit pa. Talagang malalim at dynamic at talagang umaapaw na relationship sa iyo, Lord Father. The dynamic, growing relationship with you, Lord God. Because it's only when we accept you as Lord and Savior, and it's only when we have true relationship with you na mararanasan talaga namin totoo at buo yung buhay. Sabi mo nga sa iyong salita in John 10:10, the enemy comes to steal, kill, and destroy, but you come so that we may have life and have it to the full. Kaya na ba, Lord, we leave to your passage today. And alawas na maintindihan ito at maisabuhay ito, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating passage for today is Genesis 17, verses 1 to 8. Okay. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me faithfully and be blameless. Then I will make my covenant between me and you and will greatly increase your numbers. Abraham fell face down. And God said to him, As for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations, and no longer will you be called Abram. Your name will be Abraham. For I have made you a father of many nations. I will make you very fruitful, and I will make nations of you, and kings will come from you. And I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come. To be your God and the God of your descendants after you, the whole land of Canaan, where you now reside as a foreigner, I will give as an everlasting possession to you and your descendants after you, and I will be their God. Hallelujah. So, dito pa lang talaga, isa to sa mga verses na talaga maano mo yung pangako ni Lord eh. Yung lupang ipinangako niya, walang makakaagaw, yun talaga sa Israel talaga. And we can see it today. We can see it na maraming mga gustong kumuha ng lupa and so on and so forth. Sa mga hindi nakakaunawa sa Bible, sa mga hindi di alam yung Bible, then hindi nakakaunawa yung mga nangyari sa Bible, hindi naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala sa sovereignty ni God, hindi naniniwala sa pamamaraan ni God, they would go na, okay, mali yung Israel, ganito and so on. Yes, in a sense, hindi naman perfecto yung mga tao ng Israel. We can see and read the Bible na may mga pagkakamali sila at pero si Lord naman yung nagdidisiplina sa kanila, and si Lord din, actually pinagsabihan nga sila ni Lord na mas blessed pa yung mga tao na niwala kay God, and He really wants Israel na mag-repent, na magbago, bumalik sa Kanya. He's really calling them because
of the covenant nga na binuo niya kay Abraham, covenant na binuo niya kay David, 'di ba? Talagang even now, oh, paano pa tayo, 'di ba? Us personally, we say we love God, pero we love sin as well. So, medyo parang nakangaliwa ka, 'di ba? So, yun dun pa lang kung gaano ka-patient si God sa Israel, sa atin din, 'di ba? And the covenant He made to the believers, hindi lamang po sa Israel, pero mga mananampalataya through Christ, we receive it through Christ and through Christ alone. And we can read it today. Ito yung first time din na binigay or na-mention yung pangalan ng Abraham. Kasi before, yung beforehand or hindi pa umabot dito sa part, ang pangalan ni Abraham is Abram. Pero for the yung pirma ng covenant, yung pagiging long lasting ng covenant, he was given the name Abraham. Ang command lang ni Lord sa verse 1 is si Abraham would walk faithfully and blamelessly with God. Alam naman ni Lord din na minsan nagkakamali tayo, minsan hindi natin kaya. Alam ni Lord yan. Nasulat lahat din yan sa Bible. Sabi nga, ang salita ng Diyos o ang Biblia is for us to realize na hindi natin kaya on our own to live a perfect life. That's na make us realize na kailangan talaga natin si Christ. Make us realize that there's no way to heaven not by good works. It is only through Christ. Nasa Acts 4:10-12 yan. No other name in which you can be saved but only kay Christ lang. Yung bato na nireject ng builders is yung naging capstone, yung naging foundation. And also in Ephesians 2:8-9, it is by grace we have been saved through faith. By grace, and we receive that grace through faith. Diba? By grace through faith, it is not from ourselves, it is a gift of God. Hindi sa sarili natin galing, pero regalo ng Diyos. Not by good works so that no one can boast. Hindi sa pamagitan ng mabubuting gawa. Pero, para wala makapagyabang, diba? It's through Christ. Sabi sa James, ganito, ganun, ganyan, na faith without action is dead. Yes. Doon mo malalaman yung authenticity ng faith mo. Doon mo malalaman yung authenticity ng pagtanggap mo sa Kanya. If totoo talaga tinanggap mo siya bilang Lord and Savior, there will be changes. If therefore you are in Christ, if you are in Christ, therefore you are a new creation. Therefore, if you are in Christ, you are a new creation. 2 Corinthians 5:17, if not mistaken. Diba? So, nalaman mo totoong may relationship ka kay God. If may changes sa perspective, changes sa buhay. Dati na manginginom ka, ngayon hindi na masyado. Siguro pa inom pa rin, pero hindi ka na drunkard. Hindi ka na nagmumura, hindi ka na malaswa, and so forth. Diba? There are changes. May mga pagbabago. Lalo na, kung dati, tinutulugan lang natin yung Bible or di natin inaasigad kung paano tayo i-lead or paano mamuhay. At that time, when we really have a relationship with Him, bawat aspect ng buhay mo, pinapalit mo na sa Kanya, Lord, sige, basahin mo yung pangarap ko kung hindi ito tama sa'yo. Oh Lord, ano ba yung dapat kong gawin today? Lord, may plano ako pero nasira, sige, ano na pong gagawin ko? And so on, and so forth. So, really be led by God in all things. And we can see this sa buhay ni Abraham dito na nung nalaman niya or na-remind sa kanya ni Lord yung mga pangako niya, covenant niya, even giving him a new name, he fell face down. Diba? He fell face down and he honored God, and yun, nabigyan nga siya ng bagong pangalan. And he was encouraged, he was again reminded this. It took time, diba? Kaya nga si Sarai nung sa kahapon, diba? Nagmadali na siya, gumawa siya ng sarili niyang paraan. Binigay niya yung servant niya si Hagar. But even if it took time, will we still be faithful kay God? There's another reflection, diba, in our life. Hindi man alisunod sa timing natin. Tagal mo naghanap ng trabaho pero wala ka pa nakukuha ng trabaho. O may nabigyan ka ng trabaho pero yung sahod, maliit. Naghanap ka pa rin ng mas mataas na sahod. Even if wala pa, will you wait? Pinagpre-pray mo yung the one mo. Will you wait? And while waiting, what will you do? Diba? Will you, para ka bang nakanganga nakahiga? Or will you continue serving Him, knowing Him, sharing the gospel? Will you continue growing your skills? Will you continue to be faithful, obeying God, taking care of sheep, and so on and so forth? Diba? While waiting. Even if yung sagot na pinagpre-pray mo is hindi yung nakuha mo, will you trust Him?
It took time. Bago nila na-receive si Isaac, bago na ipanganak ni Sarah si Isaac. It took time. But he continues to worship God. He continues to trust God. He continues to choose God. Obey God. After all these years, all this time. Even the prophets, the Old Testament, hindi man na nila naabutan si Jesus Christ, hindi na nila naabutan yung Messiah, but they continued. Even if kaliwat kanan nila may gera, even if kaliwat kanan nila na exile sila, they continued to trust God and obey God. Even if God said, imagine mo to propeta ka. Tapos, yung nation mo, sabi ni Lord, okay, ma-exile kayo, mabubuwag kayo, kasi sa pagiging suwail ng nation nyo. Will you trust God? You would plead, you would pray, you would ask, Lord, balik mo kami, patawarin mo kami, nagkamali kami. But all those time in exile, will you obey Him? Will you still love Him? Hindi malayo mangyari sa Pilipinas yun. Ang gera ng China, hindi malayo. We say we love God in this country, di ba? Pero what happened? Corrupt dito, corrupt doon, rape dito, rape doon, patay dito, patay doon, idolatry dito, idolatry doon. Diba? America was a country that honors God before. Pero anong nangyari eventually? So, hindi siya, it's a really dynamic relationship. It's, kahit Israel naman din. Diba? Kamali din sila. Kaya nga, nandun yung grace ni God na gusto niyang, hindi siya slow. As the world understands slowness. Version sa Bible. Hindi siya slow. He is patient. Wanting everyone to repent. Wanting everyone na magbalik loob. Bago dumating last of the last day. Bago niya pakawalan yung mga judgment. Kasi gusto niya tayo magbago. Gusto niya tayong masave. Gusto niya tayong maligtas. Diba? The enemy came to steal, kill, and destroy. But He came that we may have life and have it to the full. Full, hindi material na bagay lamang, pero yung totoong kahulugan ng buhay. It's more than the physical, it's more than the material, it's more than the money. Diba? Minsan mas mahalaga pa nga yung mga mahal mo sa buhay kaysa sa pera. Mas mahalaga pa yung mapunta kayo langit. Kaysa sa kung ano mong meron sa mundong to, na temporary lang yung langit. O impyerno, eternal yan. So even if he did not communicate for many years, even if actually he does, pero mukhang hindi. I mean, it does. He speaks to us in many different ways, but pero higit sa lahat Bible, siyempre Holy Spirit, yung condition ni Holy Spirit, kapwa mananampalataya, kapwa totoong mananampalataya, even the nature he uses. Kaya nga sabi nga rin sa Bible, walang takas yung mga hindi naniniwala sa kanya o nagbablasphemy kay God, kasi in the creation in itself, diba? Kita na doon na totoo si Lord. Doon na nga lang sa ribosomes ba yun? Basta sa biology, merong part ng cell na nagre-reproduce nung bumubuo sa kanya. Pero paano yun? Nire-reproduce mo yung bumubuo sa'yo. Paano yun? Parang itlog sa kamanok lang yun. Ano nauna? Itlog o manok, diba? Parang gano'n lang yung tanong doon eh. It shows yung design ni God. Kasi kung itlog yung nauna, paano napisa yun? Kung manok nauna, kung hindi ka naniniwala sa Diyos, tatanungin mo, paano nabuo yun? Pero kung naniniwala ka sa Diyos, kaya namang bumuo ng manok nang walang itlog. Diba? So, handa ka ba? Are you ready for God to fulfill His will? Handa ka ba magpasakop sa Kanya? Handa ka bang ipabasag yung mga pangarap mo na hindi tama sa mata Niya? Handa ka bang magpagabay even if it took years, even if hindi mo pa nakita agad yung resulta? Handa ka bang magpahawak, magpasakop? Diba? Sabi ko nga nakaraan, Him as your Lord. We call Him Lord. Sabi nga niya, you call me Lord, Lord, pero hindi mo naman ino-obey. We call Him Lord, Lord, pero pag masarap ang buhay, yun lang. We call Him Lord, Lord kapag may kailangan lang. Pero kapag okay in life or sobrang hirap na, nakakalimot tayo. Bumibitaw tayo. Hindi naman tulad nga nung kay David, nag-ask pa rin siya, Lord, ba't ganito, ganyan, hirap ako ganito, ganito. Wala naman problema magtanong. Wala naman problema itaas mo yung lahat ng itataas mo sa Kanya na mga hinanakit mo. But at the end of the day, will you trust Him? Will you obey Him? Will you submit it all to Him? Sabi nga sa 1 Peter
If di ako nagkakamali, it's 1 Peter 5:7 or 2 Peter 5:7. Sabi doon, lift up your cares to Him for He cares for you. Also in Philippians, sabi nga doon, do not be anxious about anything but in prayer and petition, with thanksgiving, itaas mo kung ano man yung mga kailangan mo kay Lord. And yung peace that transcends all understanding will guard your heart in Christ Jesus our Lord. So with that given, ano ba yung pwede nating gawin na madidiscern natin, or rather magtitiwala tayo all the more sa timing ni God? Na mag-grow tayo all the more sa faith natin kay God. Well, devotion is one. Obedience is also another. Kasi the more we obey, the more we get to know God. And the more we get to know God, the more we obey. Diba? Devotion, para maano yung heart natin na, okay, pangako mo to Lord. Mag-journal ka, sulat mo yung mga answered prayer mo, sulat mo yung mga journey mo kay God, yung mga testimony mo, yung mga encounter mo kay God. Para once na ma-encounter mo ulit yung problem na yun, ay, nangyari na yan, tinawid ako ni Lord. Diba? It may be different scenario kasi yung scenario na yun, itinawid ka niya, yung pangalawa, pinaghintay ka niya. But will you still trust Him? Ikot-ikot tayo doon kasi totoo eh. Diba? Will we trust Him even if it's not according to our own timing but His timing? Will we trust Him even if hindi siya according our wisdom but His wisdom? God made it clear kay Abraham. He was to become the father of many nations. He needed to walk. Kung gagamitin siya ni Lord, as tayo din, ginagamit din naman tayo, kung magpapasakop ka kay Lord, siyempre, ando din yung part ng submission. Yes, hindi tayo perfecto. We are being perfected. We are being changed day by day, moment by moment as we submit to God. But are we willing to be submitted to Him every day? So that He can use us as well. Na mas marami pang ibang soul sa maligtas. Baka ikaw yung kailangan nung katabi mo para hindi siya mag-suicide. Baka ikaw yung kailangan nung katabi mo para hindi siya sumuko. Baka ikaw yung kailangan ng katabi mo para makilala na si God. Ikaw ang gamitin ni Lord. Handa ka pa magpagamit. So, we need to live blamelessly. Pabago tayo kay God para we can. On our own, we can't eh. But with Christ and with God, when we accept Christ as Lord and Savior, then we are being perfected. We are being renewed day by day. It is not about yung abilidad mo. Kasi si God naman yung magbibigay ng abilidad. Diba? Even kay Moses, yung tinawag siya. Sabi, hindi mo ako marunong magsalita, Lord. Pero sabi ni Lord, hindi, gagamitin kita. And si Lord na yung tumulong sa kanya makapagsalita. Si David, diba? Pastol yun. Pero napatumba niya si Goliath. Kasi si God yung nag-grow, nag-equip sa kanya. And enough na kahit yung mga oso at mga leon na kumukuha doon sa tupay, kaya niya patumbayin. Pero nung naghanap ng hari, so, wag yung ano ko, wag yung bunso ko kasi liit niyan. Pero siyang ginamit ni Lord. Diba? It's not about just simply skills. Yes, we should hone the skills given to us. Pero hindi lang doon nakatingin si Lord eh. Hindi yun yung basehan eh. Ang galing mo nga, pero hindi ka naman nag-obey kay God. What's the point? Parang kay King Saul lang. Diba? It's about pursuing righteousness, about faith, it's about love, it's about perseverance, about gentleness, it's about obedience kay God, it's about submission kay God, it's about trust, faith kay God. If we are trusting Him fully, if we obey Him fully, and we are faithful even in little things, sabi nga niya, we will be faithful sa malaking bagay. If we are faithful sa maliit, then we will be faithful sa malaki. And doon kanya ano. Pero tulad nga sabi natin, iba-iba eh. Gamit niya sa tao eh. You cannot compare. You cannot, bakit sa Lord ganito? Ako ganito. You cannot do that. Kasi iba calling niya sa'yo, iba calling niya sa iba. Iba galaw niya sa life mo, iba galaw sa life ng iba. But He is all the same faithful. He is all the same powerful. He is all the same in control. He is all the same wise. Iba-iba nga lang tayo. But be led by Him. Kasi sabi, iba ako ganito kayo. Pero what kind of different are you? Different in the design of God or different in life in sin? That's two different things. Choose to be what God made you, uniquely made you. Not what sin dictates you are, because you are not what sin dictates you are. You are God's creation. Ang kasalanan ay parang virus.
It destroys the original creation of God and destroys yung plano ni God sa buhay mo. And that's not you. That's it. That's a virus. God's design you is holy and pure. It won't destroy you. It will truly give you hope. Yes, there will be challenges, of course. We are going against the tide kasi this is a sinful world, sadly. Corrupted by sin. But it's all worth it. Kasi kay God talaga totoong buhay. It's not a verse but it's a quote. Life begins once Jesus is the reason you live it. And actually, isa yun sa mga quote na nakalagay lagi sa profile pic ko or sa logo ko, even sa YouTube, sa TikTok. Planning to put it here pero okay na muna itong sipagong. Yeah. Si Abraham sa si Sarah naghintay sila. 23 years after arriving sa Kinaan, bago maipanganak si Isaac. And then before pa mangyari yun, tulad nga nung na pag-usapan kahapon, di ba? Parang nawala ng pag-asa si Sarah, si Sarai. Pero alam ni God knew they needed to be ready for the challenge of raising yung godly offspring. Kaya niremind niya si Abraham na live a blameless life, a faithful life. Be faithful kay God, a righteous life. Para maipasa niya rin sa anak niya, maipasa niya rin sa next generation. Abraham have disciplined or grown si Isaac. And Isaac have grown Jacob. In Jacob, by God's help, si Joseph the Dreamer, and even si Judah. And then yung mga next generations na, though they have shortcomings. Pero yun yung when God says multiply sa Genesis, not just simply multiply, hindi lang basta magparami, but godly offsprings. Yung mga anak na talagang totoong may takot sa Diyos at nagpapagamit sa Diyos, nagpapasakop sa Diyos. Because ang pag-aasawa, hindi lang siya para mag-anak ka lang or mag-sweet lang. No. You are honing the next generation, and how you hone your child will affect yung mga susunod pang henerasyon. Will you build a Hitler? Will you build a terrorist? Will you build tyranny, dictator? Will you build a person na gagamitin ni God na tulungan yung mga tao? A kind king, a great leader. Diba? So it's not just you and your wife, or your wife and you and your husband. It's the next generation as well. Nung nag-99 na si Abraham, ni-reaffirm niya, tulad nga binasa natin ngayon, yung pangako niya. Actually, when we read the Bible every day, mga pangako ni Lord nandun. And lagi tayo nire-remind ni Lord sa pangako niya. Even the warnings na malapit na talaga last days. Even the advice na we should protect our faith, we should grow our faith. Hindi natin dapat hayaang stagnant tayo, hindi dapat natin hayaang complacent tayo, dapat talaga nag-grow tayo, tumuobey tayo sa Kanya. Napakaklaro yun. Kasi sobrang hirap na mga mangyayaring pagsubok, to the point, even yung pandemic is a evidence, diba? Far more worse than what we are experiencing now. The next generations will experience in the future to test their faith. So, will you ready your children? Ikaw ba? Tayo ba mismo? Handa ba tayo? Something to pray for. Something to reflect on. Let's pray. Lord, I praise you for your wisdom in preparing us to become an active partner in your Great Commission, na magpasakop sa iyo, na ampunin mo bilang parte ng pamilya mo sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. I desire to be modeled in conformance to the likeness of Christ, na talaga maging katulad ng anak mo. That's your design. We are made in your image, and that's the design before sin came. Help us, O Lord, to become wiser, more faithful, more obedient, more forthcoming in experiencing the power of your Holy Spirit in our daily endeavors. Sa bawat desisyon, sa bawat ginagawa, even sa iniisip lang, even sa emosyon, that we will not be led by what we feel,
We will not be led by kung ano lang yung trending, but we will be led by you. We will be led by the Holy Spirit. We will be led by you, O Father. Be led by your word. Sabi mo nga, man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. And sabi mo nga rin, the Holy Spirit came para great counselor, great helper, so that to guide us, to empower us, to share your gospel, to understand your word, to obey you. Because alone we cannot. So we lift up to you all of this, Lord God. Help us even if things does not go our way, as long as it is our way, to trust you and to obey you. Even if it doesn't go according to our timing, just simply trust you and obey you. And even in phases of challenges, phases of chaos, in phases of troubles, na pasalamatan ka pa rin, itaas pa rin ang pangalan mo, pagpurihan ka, sambahin ka, at sundin ka, even if it's hard, even when there's pain, even when there are tons of challenges, to simply trust you and obey you, simply worship you. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. So ngayon, we will just simply talk about yung mga routers. Okay. Kasi, napag-usapan nga last time, pakita ko na lang yung aking browser. So, si Lanpet is one of the YouTubers na aking pinapanood regarding sa mga Wi-Fi 7 kasi meron siya. Yung iba din, it's better to watch as many reviews as you can. So, what can we think of? Actually, yung PLDT, nakikita nyo ngayon, meron na siyang bagong pricing. 1699 na lang yung 300 Mbps, 2001 yung 500 Mbps. Sa Globe naman, okay, punta muna natin. Hindi pala na ready. Yan. Diba? 2,000, mas mura siya ng 100. Yung 500 Mbps, tas mura din ng 100. Tama ba? Yes. 200. Mas mura ng 200 yung 300 Mbps nila. And bad ko siya na-mention. Bakit PLDT and Globe? Maraming galit sa PLDT and Globe. PLDT and Globe is one of the big telcos dito sa bansa natin. Sadly, sabi ko nga doon sa isang kaibigan ko, dapat ginawa nila mabuti. Hindi lang nila inisip yung business nila. Dapat dati pa lang in-establish nila yung mga infrastructure, ito ganyan, hindi lang yung ano. Pero andun din kasi yung factor na marami silang pinapakain na trabahador. Marami silang sinisweldohan. Hindi madali yung materials, lalo na archipelago tayo. Pero hindi pa rin na rason yun kasi Korea and Japan is an archipelago, pero tingin ko mas okay pa rin yung internet nila kaysa sa atin. Diba? So hindi dahil yung archipelago. Mas dinadaanan tayo ng bagyo, mas dinadaanan din naman ng lindol yung Japan. Diba? So yung mga not only talking about telcos pero bawat sangay ng government sa Pilipinas talagang isipin maigi. Department of Science, Department of Engineering, so and so forth. Ano ba talagang kailangan natin sa bansa natin? At hindi lang yung bulsa yung nilalamanan. Diba? Our country would have grown to a really good country. Kasi, alam mo yun, ang bansa natin, mga kaibigan, is what do you call this? Wait lang. Lagay ko lang yung pagong natin. Image. Pagong. Yan. Lagay ko dito yung pagong. Ay, ang laki. Yan. Lagay ko lang dito. Palakihin natin para may kausap talaga tayo habang kasi wala naman tayo naharangan dyan eh. Diba? So, sige. So, makikita natin, actually naharangan pala. Wait lang, palitin ko pa. Palitin pa natin. Kunti pa. Yan. Tapos natin natin. Yan. Okay. So, makikita natin yung pricing. Mababa na siya. And actually, sabi ko yan sa kanila kasi nag-transition na, we are now transitioning to Wi-Fi 7. And because we are transitioning to Wi-Fi 7, nagbabaan yung price ng iba, tapos nakapag-upgrade na, so mas ibibigay nila ng mataas. They are, kung Wi-Fi 7 kasi kaya niya up to 10 gigabits per second. And the telcos are readying na maibigay yung 10 Gbps sa residents. So ngayon kasi sa business pa lang siya. And hindi siya sa lahat, hindi siya pinapakita sa public. You need to go there and so forth that.
Pero sa US, meron na yung 5 Gbps. Actually, si Landpet na pinapanood ko, ang speed niya is 5 Gbps. Download and upload. Kaya makikita mo to. 5 Gbps yan nandyan nakalagay sa thumbnail niya. So, eventually would go there. Pero kailangan mo ba talaga ng ganong kataas? So, marami tayong pag-uusapan ngayon and yun yung munang mga pag-uusapan natin before tayo makapag-game. So, una, ano ba yung magandang una natin tanong? Gaano kabilis ang need mo na internet plan sa bahay? Bahay lang muna. Bahay. Kasi depende pa yung mamaya kung nagpipiso wifi ka ba, saan ka ba, and so on and so forth. So, gano'n na kabilis ang internet plan? Ang need mo na internet plan sa bahay. Gano'n kabilis yung kailangan mong internet plan? Wait lang, napapalaki ba ito? Parang hindi. Yun, okay, napapalaki. Ayun lang, laki masyado, pero sige lang. Save. Okay. Ay! No, mamaya na. Okay. Gaano kabilis ang kailangan mong internet plan sa bahay? Diba? Kasi yung iba, mag-isa ka lang naman sa bahay. No? Ang una, ilan ba kayo sa bahay? Ilan kayo sa bahay? Ilan yung device? Sobrang binudget mo, ano lang, 100 Mbps lang. Pero sandamakmak yung device, di kaya. Di kaya. Lalo na, kung madalas ka nag-download. Kung stream lang, social media lang naman. Kaya yun, kasi sa mga piso wifi, binibigay lang naman lang 5 Mbps eh. Pero ang bilis. Kasi streaming saka social media lang naman. YouTube lang, TikTok lang, yan. Diba kaya nga kahit data lang kaya eh. Yung streaming lang eh. Pero kung usapang download, madalas ka nagda-download ng games, madalas ka nag-update, basta usapang download, hindi kaya. Lalo na kung sobrang daming devices sa bahay. So, ilan ba kayo sa bahay? Ilan ba yung device? Ngayon, lalo na ngayon, kung sabi nga natin, ang pinakamababa 1299 is 15 Mbps sa PLDT. Sa Globe, hindi na nila pinakita yung pinakamababa nila eh. 300 Mbps na. O sabihin na lang natin, ang baseline natin is yung 1.5. Sabihin na natin, mas bababa pa. Babaan mo na. Wala akong pang G-Fiber, wala akong budget lang ako. Meron si Globe yung G-Fiber na prepaid. Only pa rin siya. Speed niya is nasa 50 or 100 Mbps. And ikaw na bahala mag-load nun. Kung ilang days. Yan. 7 days or 1 month, ganyan. Papalo yung mga nasa 1,000 ata, kung di ako nagkakamali. 1,000 per month. Kung di ako nagkakamali, I could be wrong. So, sabi na lang gano'n. Sige, yun na lang gawin nating base muna, as of now. Gawin nating base is 100 Mbps for 1K. And this is prepaid, meaning kung kailangan mo mag-load, sige, load ka. Kung hindi naman. Okay, ilagay na lang natin na matter na kasi hindi lahat ng tao sa Pilipinas may kakayahan na magkaroon ng internet plan. Totoo naman kasi mahal eh. Diba? Though, tumataas na 300 na ngayon, 1.5, hindi pa rin lahat kaya. Yung 1.5 sa ibang pamilya, yan eh. Pagkain, ulam, saka na yan. Bayad sa kuryente, tubig. Hindi nagkaano nga lang yan sila, nagdi-data lang sila, nakikikabit lang. Diba? Yung mga free data lang, ganun lang. Kasi hindi kaya. Pero sabihin na lang natin, nandun tayo sa scenario na ikaw, kaya mo. Diba? Kaya mong ng internet plan, kaya mong ng router, meron kang devices. Sabihin na lang ikaw na lang muna, ikaw. Sabihin natin kaya mo. Halimbawa lang kaya mo. O taasan na natin to. Gawin na natin 300. Base na natin. 300 tapos 1.5. Sa Globe to Globe. PLDT. PLDT o Globe, bahala sa lugar nyo. Mamaya natin pag-usapan yan. Dito muna tayo sa ilang device. Ilang device yung kailangan mo. At ilang kayo sa bahay. Itong 300,
Kaya na niyan mga siguro mga nasa around 6. Actually, depende pa rin sa router mo yan eh. Diba? Pero kung pag-uusapan lang natin sa internet plan, kaya na siguro niya mga around 6 na device. Hindi pa given yung nagda-download ah. Kasi pag anim device, wala akong download. Actually, kaya pa yan 10, kaya niya pa yan marami. Kung streaming lang at saka social media. So, kaya marami if streaming lang in social media. Pero kung sabihin na natin sa isang bahay, 6 kayo, 6 sa bahay. Yung 2 gamer, madalas download. Sakto lang yan. Sakto lang talaga yan. Yung 4, stream sa kasok lang. Stream, Sockmed. Diba? 4 yung nag-stream sa Sockmed. Tapos ang stream mo pa, 4K. 4K resolution, di kaya. Kaya lang siguro mga 1080p. Yan. Tapos social media. Yan. Kahit pa paano, kaya pa. Pero medyo umiiyak na yan. Lalo na kung madalas nagda-download yung 2. Hindi naman lang yan lagi naka-download eh. Paminsan-minsan lang. Pero mararamdaman mo, sa paminsan-minsan na yun, every time, dyan yung naririnig ko, nagda-download ka na naman. Bumagal yung internet. Yan, 300 Mbps. Kung 2 yung madalas mag-download, 2 yung gamer mo, halos lahat nag-stream, 1080p, at worst 4K. Medyo mangangarag na yan. Tapos, depende pa yan sa router mo. Diba? Depende pa yan sa router mo. May natin pag-usapan. So, yun na muna. Ano ba kailangan mong internet plan? Depende kung kailangan kayo sa bahay. Ilan yung device. Pangalawa, pinaka-importante, budget. Magkano ba budget mo? 1.5? Yun ang pinakamura as of now. 1.5. Kaya ba? O magdi-data ka na lang. Kung magdi-data ka, hindi ka pwede mag-download. Ubus yan. Budget lang yan. Mag-download ka lang pag naka-wifi ka. Diba? Data, may mga plans naman, may mga promo sa data. So, kaya. So, depende sa budget. So, doon na rin papasok. Kailangan mo bang magpakabit ng internet plan sa bahay? Sino ba magagamit? Madalas ba nangagamit? O lagi bang walang tao sa bahay? Yun din yun, budget. Lagi bang may gumagamit? Kung lagi namang walang tao sa bahay, nasa office kayo lahat, parang hindi pa rin ano ka na internet plan, mag-data ka na lang. Kung sa office naman is only internet, tas doon kayo nakikabit, libre naman. Wala naman kayo binabayar, hindi naman kinakaltas sa sweldo nyo. Diba? Wala namang rules na hindi ka pwede mag-download pag nandoon. Yung parang ibinigay talaga sa inyo yung internet plan. Then goods. Tas data ka na lang pag nasa labas. Hindi mo naman kailangan sa bahay. Diba? Then walang problema. No? Lagi bang may ginagamit? Kailangan mo ba? Araw-araw. Kasi may mga trabaho, lalo na yung mga online, yung mga BPO, mga VA, mga work from home, at least 50 megabits per second. Marami kayo sa bahay. Hindi pa palo ng 50 yun. 10 kayo, 6 kayo, bababa yun. So, if ganon, mga 6 kayo sa bahay, sabi ko nga, kung 6 kayo sa bahay, at least 300 Mbps. Kung 6 kayo sa bahay, tapos kailangan mo 50 Mbps, at least 300. Kung 4 lang naman kayo, swak yung 300 mo. Kung mag-isa ka lang, sobra-sobra na yan. Diba? Mamaya, papasok dyan yung tanong natin. Kailangan mo ba ng 1 Gbps? Internet plan. Or more. 1 Gbps or more. Bakit ko natanong to? Kasi, si Wi-Fi 7, ang market niya, 10 Gbps speed. Sa Wi-Fi 7 to. Okay. Si Wi-Fi 6, hindi pa aabot yan ng 1 gig. Pero, kahit pa paano, andun na rin. So, 1 Gbps si Wi-Fi 6. Kaso, hindi siya optimal.
Aabot lang yung mga 900 lang, ganyan, 800 lang. No? So, if balak mo talaga mag 1 gig, mag Wi-Fi 7 ka. Pero ang tanong nga, need mo ba ng 1 gig sa bahay? Kung sobrang dami mo naman device like smart, tawag dito yan, smart lights, yung smart home na talaga, yung ref mo kailangan internet, yung washing machine mo kailangan internet, yung kalama mo kailangan internet, yung ilaw mo kailangan internet, yung TV kailangan mo internet. Sobrang daming saksakan na device na need mo. For a residential residential lang muna. Hindi pa tayo business. Residential lang. Kung business, oo, kailangan mo yan. Gusto mo na anuhin yung presyo. Pero wag naman sobrang taga. Mamaya explain ko yun. Pero dito muna tayo. So, 1 Gbps. Internet plan. No. Kailangan mo ba? Una, sabi nga natin, ilan device nyo sa bahay? Ilan kayo sa bahay? Kumusta yung budget? Tignan natin yung presyo ng 1 gig. 5,000 per month. Punta tayo sa Globe. 1 gig. 9,500. Mahal. Mahal pa rin PLDT. Kita mo yung difference. 5K. 9,500. Ang laki. Ang laki. Ang laking difference. Yan, sobrang laki ng difference. So, yun. Ba? Kailangan mo ba? Need mo ba yung 1 gig? Hindi mo naman kailangan 9 gig, ng 1 gig. Hindi mo naman. So, yan. Depende. Yan yung mga kailangan mo tanongin. Kailangan mo ba? Pasok ba sa budget? Lagi ba nagagamit? Ngayon kasi para naging tayo dyan tayo entertainment social media, internet, nood ng basketball, nood ng lahat, di ba? Kahit yung Bible din, minsan online na din pero meron din naman yung mas maganda pa rin yung hardbound. Meron ka hardbound, meron ka din naman yung pwedeng gamitin offline na app na Bible sa phone, pero iba pa rin hardbound. So, yan na muna tayo, di ba? Need mo ba? Hindi mo naman kailangan babalik ulit doon, budget. Di ba? Ba't ko natanong, kailangan mo ba talaga mag-update sa Wi-Fi 7? Kung yung internet provider, oo. Yung internet provider, oo. Pero ikaw na nasa bahay, ikaw na sa residential lang, ikaw na, kailangan ba talaga natin? Una, may Wi-Fi 7 capable device ka ba? Take note, may mga YouTube videos and I will always say this, even though gumagawa din ng mga review, nagbibigay mga comments, watch as many videos na mapapanood mo sa YouTube. Diba? And be careful though, kasi yung iba promotional lang yan. Kumbaga, bayad sila kaya nagsasabi sila maganda. Pero meron yung mga katulad namin na prangka, kasi gusto natin yung tama talaga. Maibigay talaga nila yung device. Walang chemical, walang sinungaling. Kasi pinagpawisan mo yung pambili mo Diba? Pinagpawisan mo yung pambili mo Tapos magsisinungaling pa sila, tapos papauto ka. Diba? Hindi ganun, pre. Pag-isipan mo, i-research mo. Huwag ka basta bili na bili. Speaking from experience din ako, pre. Diba? So, una, may Wi-Fi 7 capable device ka ba? Babalik ulit tayo dito. Need ba? Copy-paste ko na lang. Need mo ba lumagpas ng 1 gig na internet sa bahay? Sa phone na lang. Kasi Wi-Fi lang naman pinag-usapan natin. Kasi kung yung router mo at saka internet speed mo is nasa 1 gig, tapos meron naman siyang port, pwede mo na ikabit dun Hindi mo naman kailangan sa Wi-Fi. Diba? Hindi naman lahat ng device may port or may i-connect ng internet. Yung iba, Wi-Fi lang talaga. So, kailangan mo ba talaga yung 1 gig or more na internet plan? Yung dun kasi, si Wi-Fi 7 dito sa 1 gig or more. Kasi nga marketingan niya is lalagpas siya ng 1 gig. 10 gig talaga. Pero hindi pa rin siya abot ng 10 gig. Di niya ito mabubuo.
Mga 8 gig lang yan or 9 gig lang. Hindi niya ito mabubuo. So, for you to experience totoong 1 gig, go with Wi-Fi 7. Diba? If you want to experience totoong 10 gig, then siguro yung mga future na Wi-Fi certification. No? Pero for this time, yun nga, may device ka ba na capable? May router ka ba na capable ng Wi-Fi 7? Kasi syempre, hindi siya matatawag na Wi-Fi 7 kung wala ka router. Tsaka device. Kung kahit na device mo is Wi-Fi 6 capable lang, tapos yung router mo yung Wi-Fi 7, may kinabang din naman. Meron din naman. May mga video yan eh. Diba? So, kailangan mo pang mag-update ng router. Iba na lang natin dito. No? Mag-update ng router mo sa Wi-Fi 7. So, yun. May Wi-Fi 7 capable device ka ba? O, sabi na natin wala. O, sige, gagana pa rin yung Wi-Fi 6 dyan. Kasi backwards compatible naman yan. Gagana pa rin Wi-Fi 6. Hindi nga lang optimal. Diba? Hindi mo ma-take advantage yung MLO, yung multiple link. Nakalimutan ko na yung Hindi mo ma-optimize yun. Nasabay-sabay. Gagana siya between nodes kung mesh router yung setup mo. Pero kung ganito, single router lang, lalo na kung meron namang MLO yung Wi-Fi 7 kasi hindi lahat ng Wi-Fi 7 may MLO. Ang meron lang MLO o yung 6 GHz, yung mga features ng Wi-Fi 7, yung talagang buong buo is yung mga router na tri-band. Hindi yung peking tri-band ha. Yung tri-band na merong tatlo. Yung 2.4, 5 GHz saka 6 GHz. Yan, yung talagang magkaibang tatlong tri-band. Yan yung masasabi ko talagang meron nung Wi-Fi 7 capabilities. Even quad band. Either dalawa yung 5 GHz niya or dalawa yung 6 GHz niya. Basta apat na band yun. Sa atin sa Pilipinas, wait lang. Check natin. Wi-Fi regulation. Saan ba yun? Hindi ko ata mahanap. Wi-Fi 7. 6 GHz pala. 6 GHz. Kasi, ito. I hope, okay, goods. Kung makikita nyo mapa, actually dati, nung inabangan ko, kaya sabi ko noon, nakita ko nagkaroon ng 6 GHz sa Pilipinas. Okay, bababa yung price at bumaba nga yung price. Makikita nyo sa Pilipinas, kulay violet. Sabi dito, adapted 5925 saka 6425 na megahertz. Sa ibang bansa, green, 5925 hanggang 7125. Buong bandwidth ng 6 GHz. Anong difference nun? Ano ibig sabihin nun? Mga countries na kulay green, doon nakikita nyo mga berde na countries na yan. Those are the countries na yung mga quad band na dalawa yung 6 GHz nila, doon gagana. Kasi you can separated yung upper band sa lower band ng 6 GHz. So, bali, dalawa yung 6 GHz mo, upper band sa lower band nga lang. Pwedeng kumonect yung iba sa upper band, pwedeng kumonect yung iba sa lower band. Diba? Kumbaga, yung kalsada mo sobrang luwag, may paakyat, may pababa. Pwedeng gumamit yung iba sa taas, pwedeng gumamit yung iba sa baba. Pero double the size yung mo. Kung yung isang kalsada nga lang ng 6 GHz, sobrang luwag na, 6 lanes na, na yun, 12 lanes na yun. Kaya nga lang paakyat, tapos pababa. Diba? Sabihin natin ganun. Kaso, sa atin sa bansa natin, pababa lang, isa lang. So, yung mga routers na mayroong ganong capability na pababa at paakyat, hiniwalay nila, hindi mo magagamit yung paakyat. Sayang lang, nagbayad ka pa. Diba? Kaya yung mga routers na pwede natin magamit dito sa bansa natin is yung mga routers na yung 6 GHz nila isa lang. Diba? Planchado diretso. No? Walang akyat baba. Kasi gamit lahat ng banda yun. Gamit lahat yun. So whether merong upper band na regulated sa bansa nyo, wala, magagamit mo pa rin kasi nga isang planchado lang siya. No? So yun yung isa sa mga doon. Kung bakit So, balik ulit tayo doon. So, kailangan mo ba talaga mag-update? So, una, may Wi-Fi 7 capable ka pa. Sabi nga natin, gagana pa rin naman yung Wi-Fi 6 mo. Hindi nga lang optimal. Sabihin na natin, mayroon yun napanood ko wait lang, hanapin natin. Basta, hindi na lang. Sige.
Ang ano siya is, kaya niyang, sige, pakita ko na nga lang. This is, playlist ko. Dami playlist. Dito tayo sa Wi-Fi 7. Okay, so what tech enthusiast doesn't... Dito tayo sa... Ay, di ko ata na-save. Yun lang, di ko ata na-save. Sad, hindi ko na-save. Ay, tama ba? Ay, ito. Na-save ko. So, kay Sir Lyron Sigiv, shoutout. Yan. So, pwede nyo siyang panoorin din. Isa din to sa mga inano ko, pero landpit ako madalas talaga. So, makita nyo dito sa dulo. Ito ang gusto kong pakita. Ito ang gusto kong pakita. Yan. Diyan na lang. Kay Sir Lyron. Tignan mo yung Wi-Fi 6 na laptop sa internal speed. Ay, internal to. Okay. External tayo. Internet tayo. Yan, download sa upload. Yan. Okay. Good. Download speed niya is umikli. Ang layo. Kasi ikakap niya yung Wi-Fi 6 mo na laptop eh. Kasi sobrang luwag ng kalsada ni Wi-Fi 7. Kasyang-kasya sa Wi-Fi 6. So, kaya niya. Okay, sige, good. Pero, hindi nga niya ma-optimize. Konti lang naman. 5 minutes lang naman difference nung kapag Wi-Fi 7 yung device gamit ko dun sa Wi-Fi 6. Yes, that is true. That is very, very true. Kaya depende nga sa'yo. With that research, with that checking, ay enough na ba sa'yo yung ganun? Dito sa Wi-Fi 7 na laptop, sa upload speed, diba 15 minutes? Mga ganyan. Enough na ba sa'yo? Okay na ba sa'yo? Speed. Sa cellphone to ha. Kasi depende sa phone, yung sa chipset ng phone, chipset ng device mo, chipset ng laptop, kung gaano pa rin kalaki yung kaya niyang i-reach, di ba? Mamaya ilagay natin mamaya. So, dito makikita mo yung sa Wi-Fi 6, hindi siya pumapalo ng 2K. Konti lang idinagdag niya, actually bumaba pa nga. Pero sa Wi-Fi 7 na phone, diba? Wi-Fi 7 na device, so sabi mo laptop yan, Wi-Fi, pumalo siya ng 2,000. That's the difference. No. Depende pa rin eh. Depende talaga. And it's what? 600 Mbps difference from Wi-Fi 6 router to Wi-Fi 7 router. So yes, it is kung gusto mo mag-proof atau ganyan, future proofing. Tapos yung closer or far, depende naman na yan sa lakas ng router mo. Hindi naman yan sa simpleng 7 ba or 6. Yes, it has some may effect siya, pero depende pa rin sa antenna, dami ng antenna, hardware ng router. Pero ano na yan. So yun, kailangan mo ba talaga? Gusto mo ba mag-future proofing? Pero kung gusto mo lang mag-future proofing, pasok ba sa budget? dito tayo lagi babalik. Pasok ba sa budget? Pasok ba sa budget yung internet plan? Pasok ba sa budget yung pagbili mo ng device? Diba? Yun yung doon. Pero yan, need mo ba ng higit sa 1 gig? Kung hindi mo naman need ng higit sa 1 gig, wala ka namang Wi-Fi 7 na device, okay na yung Wi-Fi 6 na router. Rumors, 2027 or 2026, meron ng Wi-Fi 8. Starting pa lang, hindi pa siya optimal. Parang tulad ng Wi-Fi 7 last year? Tama ba? Last year? This year? Basta, ang alam ko, Wi-Fi 7 certificate. Wi-Fi 7 certification January. Ang alam ko, it is, this year. And kaya nga nag-aano pa lang, transitioning pa lang. Meaning, next year pa, maglalabasan yung sobrang mga malalakas siguro. Yung talagang optimize na. So, yeah. Diba? So, 2028, magpapalit na naman. So, kung kaya pa ng internet mo, sabihin natin ang internet pala naman, 500 Mbps. Sa bahay, o sabihin mo, nagbabayad ka 2K per month. Yeah. 2K per month. 2K per month. Sabihin na natin na sa bahay, ano lang naman kayo? 4 lang kayo. So, wala ka namang Wi-Fi 7 na device. No Wi-Fi 7. Okay na to.
Okay na muna yan. Tiis-tiis na muna yan. Wi-Fi 6. Hindi mo pa naman kailangan. Pero kung gusto mong mag future proofing, ito okay itong Wi-Fi 6 yung ano mo, tapos bili ka na lang Wi-Fi 8 kapag nagkaroon na. 2025 na next year. 2 taon na lang. Gusto mo mauna sa Wi-Fi 8, go. Diba? Bakit ko na-mention yung Wi-Fi 8? Kasi Wi-Fi 8 tsaka Wi-Fi 7, by the rumors halos walang pinagkaiba yung features. Ang pinagkaiba lang, si Wi-Fi 8 mas stable. It's the same speed, 10 Gbps ang max. 10 Gbps pa rin to. Lagi ko na lang dito. And 8. Yan. Diba? Pero, si Wi-Fi 8, ang pinagbago lang daw niya, according to rumors si Wi-Fi 8, ang pinagbago niya lang, reliability and efficiency. Ibig sabihin, mas konti ang konsumo mas tutulungan niya ikaw na hindi maging sobrang mabigat sa battery mo sa cellphone, or hindi mabigat sa kuryente, yung mga CCTV, yung mismong routers, di ba? Tipid siya kasi karamihan yung mga nagpipiso wifi, yung mga may mga internet sa bahay, malakas konsumo ng mga routers, lalo na kung 24/7 yan, hindi mo pa pinapatay, hindi mo pa nire-reset. Diba? So, kailangan mo din naman patayin pag hindi ginagamit. Pero dun nga papasok, ulit tayo dito. Lagi mo bang gamit? So, depende dun. Diba? So, yan. So, kung 2028, magkakaano naman na, kung gusto mo maghintay na lang, hintay mo na. Huwag ka na muna lumipat. Pero kung gusto mo talaga mag-future proofing, lipat ka Wi-Fi 7, ang magandang timing yan, ngayon pa lang. Kasi kung actually, wait lang, scratch natin yan. Kung gusto mo mag-future proof ng Wi-Fi 7, kailan yung timing? Kung gusto mong future proofing, proof natin ito. Yeah. Future proofing. Kailan yung magandang timing? Ngayon kasi, so far, yung mga device, hindi pa rin siya ganun ka-optimized. Hindi pa rin siya ganun ka-foolproof. So, meron pa rin mga problema yan. Mga next year nga from 2025 to 2026, possible na may mga lumabas pa rin na mas optimized na mga Wi-Fi 7. More powerful and optimized Wi-Fi 7 routers and devices. Baka mayroon ng 4x4. Kasi ngayon currently 2x2 lang. 2 streams, or yung kumbaga sa isang stream, sige, mamaya ko na lang pakita. Mas maano natin. Pero yan na lang muna. Natin. So, optimize Wi-Fi 7 devices. Diba? 25 to 26, 2026. You can 2026 or 2027 yung 2026 or 2027 yung Wi-Fi 8. Tingin nyo, looking at that, ano yung optimize? O siguro mga mid next year, ganyan. Mid next year. O kaya kung hintay mo na lang yung ISP provider mo, mag-provide ng modem router na Wi-Fi 7. Huwag ka na magpalit. Pwede rin naman. Pero take note, yung mga binibigay ni internet provider na mga modem routers ay hindi ganun kalakas. Iba pa rin yung dedicated router. May pag-usapan natin yan. Pero dyan muna tayo. So, depende. Ngayon, depende ngayon kung ano ang gusto mong gawin. Diba? Pwede ka maghintay, yun na lang. Total, mas optimal naman yung Wi-Fi 8. Or, kukuha ka na ngayon, maaga pa lang. Pero, ang kunin mo na, yung mga matatagal na. So, ito tayo dito. Yeah. Sa Pilipinas, ang madalas na maraming mesh routers is yung TP-Link. The reason behind, dahil mas mura siya. Si Asus medyo mahal and wala pa masyadong ganyan sa Pilipinas. Pero, bottom line, meron tayong dalawang routers. Okay. So, buksan na tayo ng isang tab. Pero balikan natin yung isa. We have single routers and we have
Mesh routers. Okay. Ngayon, si single router, okay siya kung wala masyadong pader yung bahay nyo, wala masyadong divisions ng rooms. Tapos, isang palapag na naman. Minsan, dalawang palapag na yung maliit lang yung pagitan ng per floor, okay pa siya. Basta hindi sobrang luwag, hindi sobrang layo. Tapos, nakadepende yan sa router. So, the more powerful ang antenna, more expensive. More band, gusto mo tri-band, gusto mo quad band, more expensive. More streams, usapan natin mamaya. Kasi nga, mas maraming antenna, more expensive. More features, more expensive. More powerful yun na pala. More powerful hardware naman. Hardware. Mas malakas yung chipset. Mas malakas yung fan. Mas malakas yung... Basta mas malakas yung bumato. More expensive. Parehas yan. Iyan natin. Routers. General. Routers in general. Yan. Tapos lagyan natin dito ng asterisk sa asterisk dito. So, lahat yan. Sa lahat ng kahit anong klaseng routers yan. Mas gusto mo na mas malakas, mas maraming device ang kaya. Tuloy nga sabi ko kanina. So, you're not only looking sa internet plan mo. Ito pinakauna kasi kahit sabi mo, ang lakas nung ano mo. Ang lakas nung router mo. Pangit yung internet plan mo. Hindi naman ganun kalakasan. Hindi mo natin. Kaya nga tinatanong ko kung kailangan mo pa 1 gig. Kailangan, ilan ba? Kasi kung 500, sa example ko ito. Kung 500 Mbps ka lang naman, ang maipapayo ko, kung ikaw ay Wi-Fi 6. Saan ba yun? Ito. Kung ikaw ay Wi-Fi 6, ang mapapayo kung speed niyan is nasa 3000 AX na speed category. Or, it is called combined. Ano nilalagay karaniwan sa mga boxes? Pakita ko yung mga box. Doon na tayo sa X50 Teco. Box. Images. Yan. Pakita ko yung box nakalagay dyan. Ay, di makita. Saan ba malinaw? Wala malinaw. Sadly, wala malinaw. Ayun. Ay, nawala. Karaniwan kasi nilalagay nila na up to ganitong speed, up to 3,000 speed. Tama yun if NAS or yung sa loob tapos kukonek mo. Tama din yun kung MLO. Which is Wi-Fi 7. Hindi naman MLO. Hindi naman siya magko-combine kung depende kung saan ka nakakonect na band. Kaya makita mo dito, 574 lang kapag 2.4. Tapos, 2,400 kapag 5 GHz. Depende kung saan kang nakakabit na band. Yan is Wi-Fi 6. Pero Wi-Fi 7 kasi, pinagko-combine niya. Okay? Pero yun nga, kailangan mo ng Wi-Fi 7 device para ma-optimize mo yun. Kaya makikita mo yun kanina, 2,000 mahigit yung speed. Diba? Ito, so far, ito yung mga advice ko. Itong category. Marami yan. So, if we go AX3000 routers, tapos we will go shopping. Marami yan. Yan lang category niya, AX3000. AX3000 na TAF, AX3000 na RTX 58, AX3000 na Xiaomi. Hindi ko pa natetesting Xiaomi. Asus saka TP-Link lang talaga na testing ko. Comfast. Tama ba Comfast ba yung Chinese? Ryuji. Yan. Pero pang na yun, mga tawag na yun? Mga marurunong kumalikot. Lalo na Microtech yan. Yung mga marurunong na kumalikot, yung mga IT na yan. Yan yung speed category. Ang next dyan, if balak mong mas umakyat bahagya sa 500,
Kung medyo malakas-lakas bahagya is yung 5,400. Ito, 5,400. To 5,400, 5,400 yan, 5,400 yung So, yan naman sasuggest ko. Kung, wait lang, mali tayong pinuntahan. Yun lang masasuggest ko kung pupuntahan mo is Wi-Fi 6 pa rin. No? Either yung category na AX meaning Wi-Fi 6, di ba? Wi-Fi 6 ng AX. Pero hindi sila sa speed category lang yan, ha. Hindi porket yung device nakalagay AX yung pangalan nung Wi-Fi. Kailangan mong i-check yung niya. Tawag ito niyan, yung speed category niya. Sa kailangan mong i-check, pakita ko na nga lang. Ito, kung makikita mo to, sige, tayo? 85 na naman tayo. Okay, dito 5. Kung makikita mo, ang speed category niya is BE, meaning Wi-Fi 7, tapos 22,000. Yan yung combined. Combined yan, ha? Okay, combined yan. Balikan natin mamaya. Tumara tayo. So, itong 320 MHz channels, kapag meron lang yan 60 GHz yung iyong ang iyong router. Yung luwag yan nung kasada. So, isipin mo na lang 6 lanes, tapos per lane, kasya 4 na kotse. Parang gano'n. Yun. So, pinaka maluwag siya. So, Wi-Fi 7 yan. Multi-link is, tulad yung sinabi ko kanina, sabay-sabay. As in, sabay mo magagamit yung 2.4, sabay mo magagamit yung 5, sabay mo magagamit yung 6. Kukumbay niya yan, depende kung ano yung optimal sa'yo. Depende kung gano'n kakalayo. Kasi si 2.4, natagos ng pader yan. Si 5 GHz natagos pero hindi ganun kalakas. Pero mataas yung speed niya. Si 2.4 kasi marami siyang kaagaw. Traffic madalas. Makitid lang. 2 lanes lang. Ito si 5 GHz, 4 lanes. Sabihin natin 4 lanes. No, 4 lanes. 4 lanes. Tapos, ang luwag niya, 180. So, medyo maluwag-luwag kasya siguro truck doon. Ito makitid lang siguro. Sabihin na natin motor lane to. Motor lane. Ito, kasya dito, mga kotse, ganyan. Ito, kasya dito, mga na to mga truck na to Mga malalakihan na talaga, mga 6-wheeler, ganyan. Tapos 6 lanes pa. Yung gano'n. So, makikita mo, kung kukumbay mo yung 11,520 sa 8640 sa 1376, makukuha mo yung, hindi pa nga didikit tong 22,000. Tapos, sa malupit pa nga niyan, theoretical lang to. Meaning, hindi pa rin minsan madalas yan marireach. Tapos, nakadepende pa yan sa streams. Sabi niya, 12 streams, no? Makikita natin yung mamaya. Most of the times, tong 12, i-divide mo sa 3. So, ibig sabihin, 4 streams tong 6, 4 streams tong 5, tapos 4 tong 2.4. Ibig sabihin yan, 4 na device ang pwede mong ikabit per band na optimal yung speed na makukuha mo. So, possible makuha mo pa rin 1376. If and only if ang internet plan mo ay nasa 10 gig na. yun yung medyo malungkot doon. Kasi ibig sabihin, nakadepende dun sa device mo. Sige. Natin. Nakadepende sa device mo yan. Ito 22. Uy, lalagpas ng 10 gig. No, not really. Internet plan mo sa 10 gig. Sabihin na natin 10 gig yung internet plan mo. Naghati yung 4 dito dito sa 6 GHz. Ang total niyan, lahat na naka-connect mong device, 10 pa rin. Hindi pa rin lalagpas sa internet plan mo. Kung ano yung speed ng internet plan mo, yun yung bottleneck. Okay? Kung ano yung speed ng internet plan mo, yun yung bottleneck. So, sige, sulat natin sa note natin. So, ano ba yung makukuhang panibago? Ano ba yung makukuhang internet, Wi-Fi speed ng phone mo? Unang bottleneck, ito, mga bottlenecks to Bottleneck. Unang bottleneck is internet plan. Kahit sabihin mo yung router mo kaya 10 gig, yung chipset ng phone mo kaya ng 10 gig. Kung ang internet plan mo lang ay 50, 50 lang ang kuha mo. So, yan ang unang bottleneck. Internet plan. Pangalawa, chipset ng device. No? Chipset ng device. Pangatlo, not in order. Pangatlo is yung router.
Mapa-dedicated router man yan, modem router ng internet provider, basta router. Tapos pang-apat is yung band max speed. No? So makikita mo dito nakalagay ang max speed niya lang is 11K. Yung device mo, ang kailang naman niya 2 streams lang. I-divide mo, sabi natin nga 12 yan, di ba? 4 na streams, 4 na phone ang kasya dito. I-divide mo to ng 4. So di-divide mo yan ng 4. That will be 2 8. Yung kanina nakita natin na speed yung 2.8. So 2,800 per device. So sa 6 GHz 4 na cellphone ang kaya, and yung 4 na cellphone yung isang cellphone 2.8 lang yung max. So kahit naka 10 gig ka, 2.8 lang mari-receive mo. Diba? Ito, di-divide mo pa ng 4, di 1,116. Sa 5 GHz, 116 lang. 1,160 something. Diba? Hindi. Wait lang. Divide mo ng 4. 2 pala. 213 something. Sa isang device. Kasi ito, divide mo ng 4. Bah, lumakas 2, 1. Nice. Okay, divide mo ng 4. So, depende pa yan. Tapos, aakyat pa yan. Depende sa Minsan, pumapalo pa nga ng 3.6. Kasi, dahil sa MLO, pumapasok pa minsan yan ng 3,600. Diba? Yung Wi-Fi speed na pwedeng ma-reach. Nakikita nyo kay LANPET. Ito kasi Wi-Fi 7 phone. Ang gamit niya kasi na phone dito, ito yung kailangan kong i-mention din pala. Kaya ito yung hindi rin masyadong reliable to. Ang gamit niyang phone dito na Wi-Fi 7 is yung tawag na yan, is yung Apple. May problema sa Apple ngayon sa Wi-Fi 7 nila. So kung pupunta tayo kay LANPET, ay wait. Pangit to, hindi to yung maganda. Saan ba yun? Ito na lang. Budget siya pero malakas siya. So, kung ilalagay natin dito, makikita mo yung internet speed niya. 3,342. Ang gamit yung phone dito is yung Ultra, S24 Ultra. At saka yung OnePlus. Pumapalo ng 3,000. Ang internet speed niya is 5K. 5 Gbps. Diba? Sa cellphone mo, kailangan mo ba ng ganyan kalaking speed? So, depende yan. Tsaka budget. Sa kanila kasi, mahal pa rin. Pero kaya nila. Basta kailangan talaga niya kasi marami siyang devices sa bahay. Sinabi naman niya yun sa isa sa mga video niya. So, yan yung dun. Mga kailangan mo tignan. Ito yung bottleneck. Diba? Yan yung mga bottleneck. Internet plan mo. Kung maliit yan, wala lang to lahat. Kahit malakas yan. Chipset ng device mo. Kahit malakas yung internet plan mo, kahit malakas yung router mo, kahit malakas yung max speed mo, kung lumang cellphone na, wala, di rin kaya. Diba? Pero kung laptop ka, tapos, depende pa rin dun sa, kung laptop, depende yan sa Wi-Fi chipset, at depende yan sa LAN port. Ngayon, 10 gig yung kaya nung router. 1 gig lang kaya, hindi pa rin. Diba? Router mo, ang ganda nga ng internet plan mo, 10 gig. Ang ganda nga ng chipset mo, bagong phone. Router mo luma. Wi-Fi 5 lang. Wala din. Diba? Hindi pa rin. Band speed. Technically router pa din yan. Ang ganda nung nakakunik ka sa 2.4. Wala din. Hindi mo rin, bakit ang hina ng internet ko? Nakakunik ka sa 2.4, di mo ma-maximize. Kailangan sa 5 ka o kaya sa 6 ka nakakabit. Para makakita mo. Para ma-maximize mo. Okay. Ngayon, balik tayo dito sa router. Kailan mo kailangan single router? Isa lang bahay. O isang palapag lang. Maliit na bahay. Budget. Kasi mas mura yung single router kaysa sa mesh router. Marunong ka sa yung mga technical. Marunong sa technical. Kasi halimbawa, kakabit ka ng access point. Ganyan. Yun ang mga ginagawa nila sa Bendo. Single router lang gamit dun eh. Kasi marunong, ang nga lang sa mga
AP, pero meron na kasi ngayon na single routers pero may mesh capability, or yung AP, pwede mo i-combine. Para ka na rin naka-mesh router. Pero gamit mo access point. So, depende yan. Kung marunong ka ba technical yan, okay yung single router. Kasi mas mapapamura, mura ka, mas yung pasok sa budget yan. Single router. Hindi nga lang ganun ka-seamless. Pero eventually, I think, magiging seamless din. So, para magiging nonsense din yung mesh routers. Mesh routers naman, mahal. Diba? Seamless, hindi mo na kailangan na plug and play to. Plug and play. Technically, hindi plug and play. Kailangan mo pa rin, need pa rin, tawag nito, configure. Pero mas plug and play siya kumbaga kaysa sa single router. Kung gusto mo mas magpaluwag, bibili ka lang ng isa pang node, ko-connect mo lang, tapos yun na. Di ba? Parami ka na node, yung node mo node, magagamit mo pa rin. Single routers, depende sa generation na router mo. Mayroong mga single routers na pwede mo na rin gamitin, yung luma. Kumbaga parang i-pair mo siya as mesh. So, depende. Diba? Pero mas mahal talaga to. Sabi nga nung isang Pinoy YouTuber, para sa mayaman lang to. Kasi ganun siya kamahal. Pero depende din naman. Kunyari, X50. Hindi man ganun ka masyadong. Mahal siya, pero hindi siya sobrang kasing mahal compared sa mga X90 na Deco. Yan. Diba? Lalo na yung mga bago ngayon, yung B85. Ito po, na 2-pack. Mga nasa, if not mistaken, 60K? No. No, wait. 70. 70 ata. Itong 2-pack ha. Tapos yung sa Asus, which is mas malakas bahagya. Ano siya? Hindi ko alam kung may Netgear dito sa atin eh. Pero ang madalas na sikat, Tenda, TP-Link, Asus, hindi ko na alam yung iba. Pero ang masasuggest ko kung budget ka, TP-Link. Kung talagang marami kang pera, Asus. Pero si Asus ngayon maraming problema. Firmware-wise. So, naramdam nila yung pandemic. Medyo nag-ano pa sila ngayon. Pero okay pa rin kalidad ni Asus. May sulat din natin anong difference ni Asus at TP-Link. Pero yun lang. So, ngayon, ito, sa Pilipinas to ha, available na yung Wi-Fi 7 devices ng TP-Link. Ito pang gaming to, GE550. Ito yung kanyang speed category, 9220. Hindi nga papasok ng 9300. Hindi papasok ng 10 gigs. Ibig sabihin, hindi siya ganun kataasan. Pero, tulad nga sabi ko, kailangan mo ba 1 gig? Depende sa yan kung sa future sobrang bumaba na yung price na yung 1 gig, 1.5 na lang or 2K na lang. Diba? Depende yan. Kasi ano yan 1 gig, 1.5, 2.5, 5, 7.5, tapos 10K. So, depende. Depende na sa'yo. Mag-ano pa si Globe niyan. Pero as of now na 1 gig yung pinakamataas or kay Globe is 1.5. Parang enough na ata yung Wi-Fi 6 as of now. Tapos kung magta-transition ka man, mag-isip ka 2 beses. Kasi transition ka na kahit na short-lived lang yung Wi-Fi 7 mo, or transition ka na hintay mo yung Wi-Fi 8 pag nagsibabaan ulit yung price. Baka next year magbabaan ulit yan. Parang every year, once every year nagbababaan sila. Depende sa pag-angat o pagtaas ng speed. Tapos kaya minsan hinihintay ko lang. Dito, yun din, sinasuggest ko magbayad kayo maaga. Kasi ako, 1.8 yung binabayaran ko pero 500 Mbps. Kasi lagi ako nagbabayad na maaga. Parang perks na yun sa mga early payers. Tapos, kung laptop ka naman, kung meron ka namang pwede kang ito, US to, hindi to Pilipinas. Wala pa sa Pilipinas. Medyo, pa yung Asus sa Pilipinas. Mahal kasi, kaya wala masyadong bumibili. Pero sa mga gustong bumili at kalidad talaga, Asus is good. Ang kinaganda pala nga ni Asus is yung kanyang router na mesh at saka single router. Pwede mo siyang pag-pair. Unlike ni TP-Link, iba yung mesh niya. Iba din yung single routers niya. So, depende yan sa technology ng mesh. Kung pwede mo silang pag-connect. Tapos yun, ito, single router to ha. Hindi yan mesh. Pero kakaiba na yung shape. Malaki sila, as in malaki sila. So, depende rin sa space mo, sa malalagay, sa mapipesto, kung bendo, medyo mahirap. Diba?
So, yan. Ito, AC. Saan ba yan? AC nakalagay na speed category, Wi-Fi 5 yan. AX ang nakalagay na speed category, Wi-Fi 6 yan. Ayun o, AX. Wi-Fi 6 to. 6,000 yung speed category niya. 8 streams. Yan. Dito naman kay, BE. 19. Itong, balik tayo dito kay B85. B85, may 6 GHz band siya. Tapos, depende pa pala. Meron kasi tinatawag na AFC. Tulad nga sabi ko kanina, pataas na pataas yung band, pataas na pataas yung maximum speed capacity per band. Umihina yung power niya tumawid ng wall. Pero may technology, hindi ko lang alam si BE85, pero si BQ, kay Asus, si BQ, saan ba yun? Wala dito. Oh, sad. BQ16, kaya BQ16, B as in, ito, BT, sa Asus lang hindi sa lahat to B meaning yung Wi-Fi 6 BE. T meaning tri-band, meaning 2.4, 5, saka 6. Tapos 6 kasi 6 streams lang. 6 streams kasi ito 2. Hindi ba dapat BT8 to? So, yun kaya inano ko minsan si Asus. Parang may mali lagi yung mga spec sheet. BT8. Ito na BT8. 2, 3, 3. Diba? So, ibig sabihin, kung ano man yung speed ni 2.4, yung max speed niya sa band, divide mo ng 2. Yun yung makukuha mong max speed sa isang phone o sa isang device. Wi-Fi Wi-Fi. Si 5 GHz, kung ano man yung speed niya, divide mo ng 3. Yung makukuha mo sa device. Tapos yung 6 GHz, divide mo ng 3. Yung makukuha mo sa device. Sa Wi-Fi lang. Wireless lang. Pero kapag nakakonect ka dun sa hardware niya, kung meron siyang 10 gig na port, and then 10 gig pa rin makukuha. Kung 10 gig yung internet speed pa. Medyo confusing, no? Medyo confusing. Pero kunyari, may device ka, may laptop ka. Ito pang laptop lang to. Laptop sa computer. Tapos, ang computer mo, o desktop mo, o laptop mo, walang Wi-Fi 7. Pwede kang kumuha nito, mga adapter. Yan na yung parang pinaka-antena mo para sumagap dun sa Wi-Fi 7 ng router mo. Pero tulad nga sabi ko, depende. Ito, pang desktop lang to. Kinakabit to sa loob ng motherboard. Pero ito sa, parang USB lang siya na antena. Yan. So, yun. So, wala pa to sa Pilipinas. Wala pa nga dito yung malakas Ayun, BT10. Yan, BT10. BT10. Ayun, yun. BQ16. BQ16, okay, pakita ko to BQ16, saka BQ16 Pro. 16 Pro sa US lang to. Itong 16 sa lahat to. Global yan. Difference kasi itong global, dalawa yung 5 GHz niya. Okay? And wala naman problema sa 5 GHz. So, tulad yung sabi ko kanina, ito 5 GHz, 4 na lanes. 4 paakyat, 4 pababa. Diba? So, yung maghahati sila. So, kung ano man yung speed nito, so parang nangyari niyan, hindi na 4 lanes yung 5 GHz mo, para na siyang 8 lanes. Kaya nga lang, yung isa paakyat, yung isa pababa. So, mas maraming kalsada doon. Mas mabilis siya. Samantalang si 16 Pro, dalawa. Hindi mo ito magagamit sa ibang bansa na wala nung, tulad nga sabi ko nila, wala nung paakyat na kalsada ng 6 GHz. Pababa lang. So, ipapatag mo. So, halimbawa, dito sa Pilipinas, hindi mo magagamit to. Kasi ang regulation lang natin, ito lang. Ito baba lang. Samantalang dito, magagamit mo. Kasi, whether meron na or wala pa, o na eventually in the future, regulate na meron na yung taas na kalsada ng 6 GHz, then, okay lang, patag siya Gamit na gamit yan. Ito kasi, naka-regulate siya Naka-separate talaga. Hindi mo ito magagamit. Hindi mo ito ma-optimize. Kung ma-optimize mo lang, kunting channels lang. Hintay mo pa talaga ma-regulate sa bansa natin yung mataas na 6 GHz. Yung upper band. Pero makita mo dito, 4 naman siya. Kaya nga, tinawag na 16. Kasi 4 sa 2.4, 4 sa unang, sa 5 gig, 4 sa unang half ng 6 GHz, 4 ulit sa isa pang half. So, 4 plus 4 plus 4 is 16. Q meaning quad band. Yun din dito. Same lang.
Kaya ito Pro lang kasi dalawa yung 6, ito non-Pro kasi dalawa yung 5, yung 6 isa lang. No. Ito BT10. Ito sa Asus lang to, hindi sa lahat kasi depende yan eh. Minsan hindi ko ma-gets yung ibang naming nila eh. Pero yung pinakatitignan mo lang, speed category lang. Ito. 18, ito 30k na to. Ito 25 lang. Eh bakit ito 25? So pares naman sa BQ16. Dito nagkatalo. Ito kasi dalawa yung 5 GHz. Ito kasi dalawa yung 6. So instead of 11k na iisa, which is dito 11k na isa, dito dalawa 11k niya, 22k agad yan. 'Di ba? So kung gusto mo talaga ng sobrang luwag na highway, dito ka. Pero ito meron siyang AFC. So yung power output ni 6 is same lang sa 5. So parehas sila ng power to go through walls. Yun yung ano. So yun, yung gusto mo pag-ipunan to, mahal to eh. Ang alam ko ang BQ16 nasa ang 2-pack nito ay mga nasa 70k or 80k. Samantalang ito ay mga nasa 60k or 50k. Sa Amazon meron, sa Amazon. Sa Lazada wala pa. May nakita ko 65,000 ata itong BQ16. Ano siya? 2-pack. Mura na, no? Kasi wala na eh. Nabili na ata, ewan ko. Sayang nga eh. Pero mahal pa rin. Take note, 65,000 pre. Ilang buwan sweldo yun. Diba? Kaya ngayon, sa Pilipinas, ito pa lang. So, yun nga, mahal siya. Pero ang kinaganda kasi ni Asus, libre yung mga ano niya. Kung makakasama na sa bayad, yung tawag natin yun, antivirus sa Wi-Fi, yung mga sobrang dami mong pwedeng kalikutin sa kanya. Yun ang masasabi ko. Sobrang dami niyang features. Para sa ganung price, okay na siya. At saka kilala naman yung Asus eh. Kaso nga lang, ngayon may mga issues sila. So, yun yung isa mong kailangan din pag-isipan. Si Deco, 3 lang meron siya. Ito, meron na to sa bansa. Meron to sa Lazada. Meron to sa ano. Itong BE25, kinikriticize ko to dati. Kasi sabi ko nga, kung sa Pilipinas ka na lang naman din, siguro pwede ito kung hindi ka naman lalagpas ng 600 Mbps, hindi ka lalagpas ng 500 Mbps. Okay to. Budget, napaka-budget niyan. Pero dual band lang. Hindi siya ganun kabilis. Kung gusto mo pa rin mag-Wi-Fi 7 na budget, pwede to. Tapos papalitan mo rin siya pag nagka-Wi-Fi 8 ka na. Okay lang. Mura to eh. Pero wag mo expect na kasing lakas ng mga high-end, yung 65 sa 85. Siguro kung Wi-Fi 7 ka, ang masasuggest ko lang itong category na to, BE 1100, 11,000. Or itong BT10, to 18. 16 or 18. Basta yung merong ano, ito kasing 65, wala pa tong 10 gig na port eh. So kung gusto mo future-proofing na mura, hanapin mo yung may 10 gig na port. Pero hindi mo na kailangan pumalo dito sa 22k. Kung budget lang naman habol mo. Future-proofing na yon. Medyo may kamahalan talaga. Pero mura-mura na siya compared mo sa yung high-end. Itong 85, itong BQ16, itong BT10, pwede pa to. Mga nasa 50k nga ata. Nakalimutan ko na. 2-pack na yun. Pero yun nga, depende sa budget kasi talaga eh. Depende sa budget and sa device and usage mo. Pero yun siya. Sa internet. Kung internet lang pag-uusapan, yan. You wait for it, pero tingin ko mamahalan nila sa market natin. Pero kung titingin ka sa Amazon, medyo mura-mura siya compared sa binibenta dito sa atin sa bansa natin. Kung Deco, kung TP-Link, mura talaga siya. May mas mura pa dyan, Tenda, Ryuji. Pero mas maano yung tingin ko sa brand ng TP-Link. Sa akin lang naman. Pero ito, yung mga tipo ng hindi siya pwedeng lagi na brand outan. O, yun lang. Hindi siya lagi pwedeng ma-brand outan. Kung lagi yung patay, hindi yung ano mo, masisira siya. Yun lang ang sakit ni TP-Link. Yun lang. Wala na ata akong ibang ano eh. So, kung may mga tanong kayo, you can message me sa mga
kakakilala sa akin. Or pwede nyo akong i-message sa isa sa mga streams ko. Uy, Forgiven, na-mention mo dun sa dati mo, ganito, ganyan. Paturo naman, ganito, gano'n. Sige. I suggest dynamic na lang. Hindi nyo na kailangan i-bridge mode. Kasi meron akong video at saka sinasuggest ko dati nga bridge mode. Okay yun kasi mas less interference. Pero may mga times, kunyari, nagloko. Nag-update ka ng firmware. Nawala yung bridge mode. Balik mo na naman ulit sa dati. Kung dynamic, hindi nga siya optimize kasi may mga interruptions paminsan. Pero, okay pa rin naman. Plug and play. So, wala ka masyadong sa programming. Mas okay sa'yo yung plug and play lang. Then, go with dynamic. Okay na yun. Dynamic connection. So, yan. Yun lang. Dinaanan lang natin yung dinaanan lang natin yung mga dadaanan natin. Kasi gusto ko din i-share. Ginagawa ko siya ng video sa YouTube. And yan yung mga dadalas na content ko. Pero iba pa rin kasi dire-diretso eh. Iba pa rin yung dire-diretso akong salita and though it take hours kasi and hindi lahat ng tao gusto yung antagal na video. Ito stream eh. Huwag pasadaan mo na eh. Daan naman natin yung laro mamaya, di ba? So sarado ko na to. Pero yun na muna. Kailangan mo ba yung ganun kataas na internet speed? Kailangan mo ba to? Kailangan mo ba? Kasi kung bababa lang naman yung price at yun yung kaya mo, lalo na sa mga kaya magbayad ng 1.5 per month, tapos 1 gig na yun halimbawa. Pwede na to. Diba? Tulad namin, nag-aabang talaga ako lagi na bumaba yung internet plan. Yung tumaas yung internet speed pero bumaba yung price. Kasi, hindi nila sasabihin sa'yo na kailangan mo nang pa-realign o mag-update. Ikaw yung lalapit magsasabi. Pero pag VIP ka, they would do things para tulungan ka kasi VIP ka nga, lagi ka nang babayad on time eh. Pero kung hindi ka naman VIP, at minsan, kahit VIP ka, ikaw pa rin talaga magsasabi. And it's when they know that you know that they would really care na, okay, taasan natin to. Di ba? Yun lang yun. Yun lang yung mga bagay-bagay na kailangan natin matutukan o makita. So, that's something I need to share. Kasi, syempre, dito sa bansa natin medyo hindi ganun kataasan ng sweldo. Pero lahat tayo gusto na mabilis na internet. So hindi siya Starlink medyo mahal siya para sa akin. Okay sana siya lalo sa mga lugar na ito pala isa ko pang gusto sabihin. Internet provider. Hindi po lahat ng lugar sa Pilipinas ay sakop ng Globe at saka PLDT. Meron yung iba local lang. And masaklap sa local, sobrang taas ng price. Like halimbawa dati, 20 Mbps 20 Mbps. Ito local. Ay, sige, yan na lang, ganyan na lang. 20 Mbps. Ay, hindi. Ibahin ko na lang. 1.5K. Yan, 1.5K. Sa local, dun sa amin sa probinsya, 20 Mbps na to. Sa Globe, ang alam ko dati, nasa 100 Mbps. Tapos PLDT is ganun din. Kung tama yung alala ko Ngayon, itong 1.5 actually 1.7. Sabihin natin sige 1.5. Sa local, sa 100 na. Sa Globe tsaka sa PLDT, 300 na siya. You see the difference? Diba? Depende pa yan. Ay, isa pa pala. Meron din yung tinatawag na, diba, router. Meron tayong mesh. Ay, binura ko na. Meron tayong mesh. Ay, binura ko ba? Ayun, mesh. Meron din tayong tinatawag na SIM base. Diyan na babasok yung mga broadband. Si PLDT is with Smart. Si Globe is Globe. Si Dito. Dito papasok si Dito. Tapos depende yan sa antena. Depende yan sa sakop. Kung mas malakas si Dito sa inyo, go with Dito. Baka pasok kayo sa 5G. Pero pag probinsya, sabi nga ni Dito sa akin, nung pinuntahan ko, 4G lang pag probinsya. Si Globe, depende kung gano'ng kalakas. Minsan, pwede nga niyang bigyan ng 5G. Pero si Globe sa si Smart,
meron niyang plans, meron niyang promo na unli. Magbayad ka ng load buwan-buwan, prepaid yan, hindi yan hindi prepaid siya, hindi siya postpaid. Depende kung gusto mo mag-load, bahala ka. Pero meron niyang unli. Si dito rin naman meron pero 5G lang. Si PLDT Smart 4G unli to, 4G or 5G unli. Pero dito sa Globe, 4G or 5G. Tapos si dito, wala talaga yan. 4G lang, 4G unli. Ay, 5G only. Si 4G niya hindi siya only. 5G only ito. 5G. SIM base routers. Yung pinapasukan ng SIM card. Tapos niloloadan. Yan. Sa atin, sa bansa natin dito, ano to? Depende pa rin sa signal. Kasi may mga area pa rin na hindi pa rin naaabot ng network. Papa dito man, Globe or PLDT. Parang dun sa probinsya namin. Kaya pumapanig kami sa local, which is mahal. Di ba? Yan. Meron namang yung nagbigay sa amin, isa pang local yun. Ang bigay niya is ang alam ko 2K for 200. Same lang pala. Never mind. 100 Mbps pa rin yung 1.5. Yung mga ganun. Napakasakit, Kuya Eddie. Ay, hindi. Yun sa isang local pala, local number 2 is 150 Mbps. Diba? Tapos, mo pa yan ngayon kasi may mga tao na dahil nga local sila, minsan hindi kasing stable yung Globe sa PLDT kasi mas well-known na itong dalawa eh. Talagang matatag na yung kanilang hardware eh. Itong hindi pa eh. Depende yan. Diba? Baka sa ibang lugar, hindi pa nga ganyan eh. Baka nga 20 pa rin eh. So, depende. Depende sa internet provider mo. Depende rin yan sa lugar kung saan sila. May, kunyari, dito sa amin sa Davao, Globe malakas. Sa Marikina, PLDT, pero minsan pa wala-wala. Depende talaga, kaibigan.